Hindi na niya matandaan kung paano siya nakarating sa puntong ito. Ang malawak, maluhong bulwagan ng St. Peter's Memorial Chapel ay napuno ng bulong-bulungan, hikbi, at ang mabigat na amoy ng sariwang bulaklak. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagmistulang ingay lamang sa pandinig ni Roberto de Vera. Ang tanging nakikita niya ay ang nakapinid na puting ataol sa gitna, na para bang naglalaman ng lahat ng kanyang mga pangarap, ngiti, at ang kaisa-isang pag-ibig niya. Ang puting ataol ni Marisol, ang kanyang asawa, ang ilaw ng kanyang buhay, ang babaeng may pinakamalambot na puso sa buong Manila ay wala na. Roberto, kaibigan, alam kong mahirap, pero kailangan mong maging matatag. Bulong ni Eduardo, ang kanyang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo, sabay tapik sa kanyang balikat. Ngunit paano siya magiging matatag? Paano siya mabubuhay nang wala ang babaeng nagpuno ng kulay sa kanyang madilim na mundo? Ang kanyang Marisol. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita, ang mga mata nitong kumikislap sa tuwa ng sabihin niyang balak niyang magtayo ng isang foundation para sa mga nangangailangan. Roberto, ang kabutihan, ang pinakamalakas na sandata sa mundong ito. Sabi nito, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. At ngayon, ang kabutihang yon ay tila naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Isang malagim na aksidente. Iyan ang opisyal na pahayag. Iyan ang pinaniniwalaan ng lahat sa mataas na lipunan ng Maynila. Isang malagim na aksidente kasunod ng mga seryosong problema sa negosyo na nagdulot ng labis na stress sa kanyang asawa. Ngunit ang puso ni Roberto ay tumatanggi pa ring tanggapin. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang balikat, hindi lamang sa bigat ng lungkot, kundi pati na rin sa bigat ng pagkakasala. Kung hindi lang siguro siya abala sa mga problemang pinansyal ng kanilang kumpanya, kung nabantayan lang sana niya ng maigi si Marisol, napakabata pa ni Mama Marisol. Bulong ng isa sa mga bisita, halos hindi niya na marinig. Ang bait pa naman. Lalong humigpit ang kanyang panga. Hindi niya kayang makinig. Hindi niya kayang tanggapin. Gusto niyang sumigaw. Sisihin ang tadhana. Sisihin ang sarili. Nagsimulang magbasa ang pari ng huling dasal. Ang bulwagan ay natahimik. Tanging ang malalim na boses ng pari ang maririnig. Niyuko ng lahat ang kanilang mga ulo. Nagbibigay galang sa huling sandali ng pagpapaalam. Subalit sa kalagitnaan ng katahimikan, isang matinis na sigaw ang bumasag sa solemnidad ng sandali. Huwag! Huwag kayong maniwala. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Maya Ramirez, isa sa mga tinulungan ni Marisol sa kanyang foundation, ay biglang sumugod sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang buhok ay gusot. Ang damit niya ay may punit. At ang mga mata niya ay namumula sa takot at galit. Walang laman ang ataul na yan. Hindi patay si Mama Marisol. Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Kinidnap siya. Dinaya tayo ng mga tao. Nagyugyugan ang bulwagan. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Agad na kinontrol ng mga gwardiya si Maya, ngunit hindi siya tumigil sa pagsigaw. Ang ataul, walang laman. Bumalik ang tingin ni Roberto sa puting ataul. Walang laman. Hindi patay si Marisol? Ang baliw na pahayag ni Maya ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Imposible. Ngunit, paano kung totoo? Paano kung may pag-asa pa? Ang lungkot sa kanyang mukha ay napalitan ng biglaang pagkabigla. At pagkatapos ay isang matinding galit. Hindi niya alam kung kanino. Sa tadhana? Sa mga taong nagtago sa kanya ng katotohanan? Buksan ang ataul, utos ni Roberto. Ang boses ay malakas at puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Ngayon din, nag-aalangan ang mga gwardiya. Ang mga kamag-anak ay nagpahayag ng pagkabigla. Ngunit ang tingin ni Roberto ay matigas. Walang puwang para sa pagtanggi. Niyuko ng isang gwardiya ang kanyang ulo at dahan-dahang lumapit sa ataul. Sa bawat segundo,
Parang 1,000 taon ang lumipas. Ang lahat ay nakatutok, walang humihinga. Unti-unting inangat ng gwardiya ang takip ng puting ataol. Ang lahat ay napasinghap. Sa loob, walang anumang bakas ng katawan. Tanging mga puting unan ang nakalagay, inayos ng maigi, para magmukhang may lamang tao. Isang matinding dagok ang naramdaman ni Roberto. Hindi ito tungkol sa kalungkutan ng pagkawala. Ito ay tungkol sa mapait na pagtataksil. Isang pagtataksil na napakalaking nagpasimula sa kanyang pagnanais na sumigaw, pumatay, at baligtarin ang mundo. Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay biglang naging isang nakabibinging kaguluhan. Ang mga hikbi ay napalitan ng mga tanong. Ang mga dasal ay naging bulungan ng pagtataka. Ang mga reporter na kanina'y nasa labas lang ay nagpupersahang makapasok. Ang mga flash ng kanilang kamera ay sunod-sunod na kumikislap na para bang mga kidlat sa isang papalapit na bagyo. Nakatayo pa rin si Roberto sa harap ng bakanting ataol. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Ang pag-asa na biglang sumibol sa kanyang puso ay kasing bilis ding nilamon ng nag-aalab na galit. Nilinlang siya. Nilinlang silang lahat. May kumuha sa kanyang asawa at ang sino mang gumawa nito ay may lakas ng loob na paglaruan ang kanilang pagluluksa. "Sir, kailangan po naming makausap ang babae," sabi ng isang police investigator. Tinutukoy si Maya na ngayon ay nasa isang sulok, nanginginig habang yakap-yakap ang sarili. "Gawin ninyo ang lahat," mariing sagot ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga pulis. "Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng kalapastanganang ito." Lumapit si Roberto kay Maya. Ang babaeng kanina lang ay tila isang baliw sa kanyang paningin ay ngayon ang kaisa-isang sinag ng katotohanan. Nakayuko ito, takot na takot sa atensyon na nakukuha. "Maya," tawag niya. Sinubukang palambutin ang kanyang boses. "Salamat." Isang salita lang iyon, pero sapat na para mag-angat ng tingin si Maya. Sa mga mata nito, nakita ni Roberto ang determinasyon na mas matimbang pa sa takot. Habang kinakausap ng mga pulis si Maya, bumalik si Roberto sa kanilang mansyon, ngunit hindi siya nagtungo sa kanilang silid. Dumiretso siya sa home office ni Marisol. Ang lugar na ito ang santuwaryo ng kanyang asawa. Bawat libro, bawat papel, bawat maliit na bagay ay nakalagay sa tamang ayos. Ang amoy ng mga libro at ng paboritong white jasmine scent ni Marisol ay nanunuot pa rin sa hangin. Dito, sa gitna ng katahimikan ng silid, mas lalo niyang naramdaman ang pagkawala nito. Sinimulan niyang halughugin ang mga gamit, mga papeles ng foundation, mga liham pasasalamat, mga drawing ng mga batang tinulungan nito. Lahat ay nagpapakita ng kabutihan ng kanyang asawa. Sino ang magkakaroon ng galit sa isang taong tulad ni Marisol? At sa kanya nakita isang kulay brown na envelope na nakasiksik sa ilalim ng isang tumpok ng libro. Galing ito sa law firm ng Alonzo Group of Companies. Binuksan niya ito. Isa itong formal na cease and desist letter. Nagbababala kay Marisol na itigil ang umano'y paninira nito sa reputasyon ni Clarice Alonzo, ang CEO. Biglang bumalik sa alaala ni Roberto ang isang pag-uusap na narinig niya ilang linggo na ang nakalipas. "Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko, Marisol," sigaw ni Clarice mula sa kabilang linya ng telepono. Mananatili kang anino ko magpakailanman, si Clarice. Ang babaeng laging may matinding inggit kay Marisol. Inggit sa negosyo, inggit sa posisyon sa lipunan, at higit sa lahat, inggit sa puso niya. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang batok. Ang anino ng pagdududa ay nagsisimula nang magkaroon ng pangalan at mukha. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nag-aalangan man ay binuksan niya ang mensahe. Isa itong litrato. Ang silver na hair clip ni Marisol na may disenyong paru-paro. Ang regalo niya dito noong kanilang anibersaryo.
ay nakabaon sa mamasamasang lupa sa isang madilim na lugar. Kasunod ng litrato ay isang address, isang luma at abandonadong bodega sa bandang Valenzuela. Napatingin si Roberto sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang nakita niya ay hindi na ang nagluluksa at nalilitong asawa. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod na, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang lalaking handang gawin ang lahat para maibalik ang kanyang asawa. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Agad niyang tinawagan ng hepe ng pulisya na humahawak ng kaso at ibinigay ang address. Papunta na kami dyan, Sir Roberto. Huwag kayong gagawa ng anuman na ikapapahamak ninyo, sabi ng hepe. Ngunit hindi siya nakinig. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa Valenzuela. Ang bawat segundo ay mahalaga. Bawat segundo ay maaring buhay o kamatayan ni Marisol. Habang papalapit siya sa lokasyon, kasabay ng malakas na sirena ng mga pulis na naririnig niya sa di kalayuan, isang nakakakilabot na liwanag ang tumambad sa kanya. Isang kulay kahel na liwanag na sumasayaw sa madilim na kalangitan. Nang makarating sila sa bodega, huli na ang lahat. Ang buong gusali ay nilalamon ng isang dambuhalang apoy. Ang itim na usok ay umaakyat sa langit. Dala ang amoy ng nasusunog na kahoy at ang posibleng katuparan ng kanyang pinakamasamang bangungot. Marisol! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay napuno ng desperasyon habang pinipigilan siya ng mga bumbero na lumapit. Marisol! Malamig ang hangin sa loob ng istasyon ng pulis. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng panginginig ng mga kamay ni Maya. Itinago niya ang mga ito sa ilalim ng mesa, umaasang hindi mapapansin ng investigador na kanina pa siya tinititigan. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Miss Ramirez? Tanong ng pulis sa pangatlong pagkakataon. Malaking akusasyon ang ibinabato mo. Tumango si Maya, ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga. Opo, sir. Sigurado po ako. Alam niyang mahirap paniwalaan. Isa lamang siyang simpleng staff sa foundation. Isang hamak na dalaga kumpara sa makapangyarihang pangalan ng mga De Vera at Alonzo. Sino nga ba naman siya para pakinggan? Ngunit sa tuwing pumipikit siya, ang nakikita niya ay hindi ang nakakatakot na mukha ng mga pulis. Ang nakikita niya ay ang maamo at nakangiting mukha ni Marisol De Vera, ang babaeng nagligtas sa kanya. Dinala siya ng kanyang alaala sa isang madilim at mabahong eskinita. 3 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mukha ay may mga pasa, ang kanyang braso ay may mga sugat, at ang kanyang kaluluwa ay basag na basag. Katatakas niya lang mula sa lalaking nangako sa kanyang ng pag-ibig, ngunit binigyan lamang siya ng impyerno. Wala siyang matakbuhan, wala siyang pamilya, wala siyang pag-asa. Nakahandusay siya sa malamig na semento, hinahayaan na lang ang ulan na hugasan ang kanyang mga luha ng isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng eskinita. Bumukas ang pinto at isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting bestida ang lumabas. Hawak ang isang payong. Hindi ito nag-atubili. Lumapit ito sa kanya. Hindi inalintana ang putik at basura. Lumuhod ang babae sa harap niya. Hinubad nito ang mamahaling blazer na suot at ipinatong sa kanyang mga nanginginig na balikat. Hindi ka nag-iisa, sabi ng babae. Ang boses ay puno ng habag at pag-unawa. Iyon si Marisol. Mula sa araw na yon, binigyan siya ni Marisol ng pangalawang pagkakataon. Binigyan siya nito ng trabaho sa foundation, ng isang ligtas na tirahan, at higit sa lahat, binigyan siya nito ng dahilan para muling maniwala sa kabutihan. Iyon ang araw na isinumpa niya sa sarili. Hinding-hindi niya pababayaan si Marisol De Vera. Kaya nang mapansin niyang laging may sumusunod na kahina-hinalang sasakyan kay Ma'am Marisol, at nang marinig niya mismo ang mga pagbabanta ni Clarice Alonzo sa telepono, habang naglilinis siya malapit sa opisina, hindi siya nagdalawang isip. Nagsimula siyang magmanman. Gamit ang luma niyang cellphone,
Palihim niyang kinukuhanan ng litrato si Clarice. Mga litrato nito na may kausap na mga lalaking mukhang sanggano. Mga litrato ng sasakyan nito na nag-aabang malapit sa mansyon ng mga De Vera. Gabi-gabi, isinusulat niya sa isang maliit na notebook ang lahat ng kanyang nakikita at naririnig. Takot na takot siya, ngunit mas malaki ang utang na loob na nararamdaman niya. Pagkatapos ng ilang oras na tanungan, pinayagan na rin siyang umuwi ng mga pulis. Sa labas ng istasyon, naghihintay si Roberto De Vera. Ang mukha nito ay mas lalong gumuhit sa pagod at galit matapos ang nangyaring sunog sa bodega. "Maya," sabi nito, ang boses ay mababa at pagod. "Sir Roberto," sagot niya, yumuko. "Kailangan kong malaman ang lahat ng alam mo." Pakiusap ni Roberto. Ang awtoridad sa boses nito ay napalitan ng desperasyon. Ito na ang pagkakataon niya. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na USB flash drive at iniabot ito sa Ginoo. "Sir, mas malalim pa po ang galit niya kaysa sa inaakala ninyo," sabi ni Maya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Nagtatakang kinuha ni Roberto ang USB at isinaksak ito sa laptop na nasa loob ng kanyang sasakyan. Isang audio file lang ang laman nito. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig ay ingay sa isang restaurant. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw. Isang boses na puno ng lason at puot. Boses ni Clarice Alonzo. "Hindi ako papayag na maging masaya siya. Naiintindihan mo ba?" Sigaw ng boses sa kabilang linya. "Gusto kong mawala siya sa mundo. Naiintindihan mo ba? Mawala." Ang huling salita ay isinigaw ng may matinding puwersa na halos mabasag ang speaker ng laptop. Napatingin si Roberto mula sa laptop patungo kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at hindi maipintang galit. Ang anino ng pagdududa ay hindi na isang anino lamang. Ngayon, mayroon na itong boses. Isang boses na nangangako ng karahasan. Ang audio recording ay paulit-ulit na tumutugtog sa isip ni Roberto habang minamaneho niya ang sasakyan patungo sa tore ng Alonzo Group of Companies. Bawat salita ni Clarice ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Pinapatay ang anumang natitirang pag-aalinlangan at pinalalago ang purong galit. Gusto kong mawala siya sa mundo. Hindi na siya nagpa-schedule ng meeting. Hindi na siya dumaan sa sekretarya. Dire-diretso siyang pumasok sa malawak na conference room kung saan abala si Clarice sa isang pagpupulong kasama ang mga board members. Tumigil ang lahat sa pag-uusap. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Roberto ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Clarice, na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, ay hindi nagpakita ng anumang gulat. Dahan-dahan lang itong uminom mula sa kanyang tasa ng kape. Tinaasan siya ng kilay na para bang isa lamang siyang istorbo. "Roberto," sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. "Anong ginagawa mo rito? Kung may problema ang kumpanya mo, sa abogado ko na lang sabihin." Hindi pinansin ni Roberto ang mga taong nakapaligid sa kanila. Lumakad siya papalapit sa mesa hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila ni Clarice. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. "Nasaan ang asawa ko, Clarice?" Ngumisi si Clarice, isang ngisi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Diretsahan gusto ko yan." Itinukod nito ang mga siko sa mesa. "Bakit mo ako tinatanong? Baka naman nagsawa na sayo at umalis. Hindi kita masisisi kung ganoon." Kumulo ang dugo ni Roberto. "Huwag mong ibahin ang usapan. Alam ko ang galit mo kay Marisol. Narinig ko ang lahat." "Talaga?" Lalong lumawak ang nangisi ni Clarice. "Marami akong sinasabi, Roberto. Dapat mas maging espesipiko ka." Ang pagtitimpi ni Roberto ay unti-unti nang nauubos. Ngunit alam niyang hindi siya mananalo sa pasigawan. Kailangan niyang maging mas matalino.
Umatras siya ng isang hakbang. Hindi pa tayo tapos, Clarice. Tandaan mo yan. Pagtalikod niya, naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng lahat ng nasa silid. Ngunit wala na siyang pakialam. Habang nasa biyahe pabalik, sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mga tawag at mensahe mula sa kanyang mga kakilala at sa media. Nagtaka siya kung bakit. Binuksan niya ang kanyang social media feed at para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Isang bagong post mula kay Clarice Alonzo. Isang litrato niya na nakangiti habang hawak ang isang baso ng wine na may caption. May mga taong iniisip na krimen ang pagnanais na mawala ang isang tao sa buhay mo. Para sa akin, pagnanais lang yon para sa kapayapaan. Kung ayaw mo sa drama, alisin mo ang artista. Unbothered, let them talk. Libo-libo na agad ang shares at komento. Ang publiko ay nahati. Ang ilan ay naniwalang isa itong pag-amin. Ang iba naman ay nagsasabing isa lang itong matapang na pahayag ng isang babaeng inaapi. Isang matalinong galaw. Isang napakatalinong galaw. Inamin niya ang galit, pero itinanggi ang krimen. Ginawa niyang isang personal na issue ang dapat sana isang investigasyong kriminal. Dumating si Eduardo sa kanyang opisina ilang sandali matapos niyang makarating. Nakita ko ang post. Sabi nito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Huwag kang padalos-dalos, Roberto. Malinaw na sinusubukan kanyang galitin. Huwag kang magpapadala sa laro niya. Anong gusto mong gawin ko, Eduardo? Umupo na lang dito at maghintay? Sigaw ni Roberto. Ang pagod at pagkabigo ay ramdam na sa kanyang boses. Hindi, ako ang bahala. Sagot ni Eduardo. Hinawakan siya sa balikat. Gagamitin ko ang mga koneksyon ko. Magtiwala ka sa akin. Tumangulang si Roberto, bahagyang gumaan ang loob sa suporta ng kaibigan. Ngunit kinagabihan, tumawag ang hepe ng pulisya. Ang boses nito sa kabilang linya ay mabigat at puno ng pag-aatubili. Sir Roberto, pasensya na po, sabi ng hepe. Tungkol sa social media post ni Miss Alonzo. Kinonsulta na namin ang aming legal team. Hindi ito maituturing na direktang pag-amin sa kidnapping. Maaari niya itong idepensa bilang isang figure of speech. Wala po tayong sapat na ebidensya para arestuhin siya base dito. Nabitawan ni Roberto ang kanyang telepono. Ang mga salita ng hepe ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nakatayo siya sa gitna ng isang madilim na silid. Pakiramdam niya ay nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Nakahanap na siya ng kalaban, ngunit ang kalaban ay tila isang multo na hindi niya mahawakan. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Marisol ay ang pananakit, isang mapurol na sakit sa kanyang ulo at isang matalas na kirot sa kanyang mga braso at binti. Pagkatapos ay ang lamig. Ang lamig ng matigas na sementong idinidiin sa kanyang pisngi. At sa huli, ang dilim. Isang ganap na kadiliman na tila lumalamon sa lahat ng liwanag at tunog. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang makita. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit doon niya naramdaman ang mahigpit na pagkakatali ng lubid sa kanyang mga pulso at bukong-bukong. Doon nagsimulang bumalik ang lahat. Ang alaala ng isang itim na van na humarang sa kanyang sasakyan. Ang mga lalaking nakamaskara, ang matamis at nakakahilong amoy mula sa isang panyo bago siya tuluyang mawalan ng malay. Nasaan ako? Sino? Bakit? Ang mga tanong ay bumaha sa kanyang isipan, kasabay ng ngalon ng purong takot. Isang takot na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Nagsimula siyang magpumiglas, ngunit ang lubid ay lalo lang humigpit na nag-iwan ng mainit na hapdi sa kanyang balat. Tulong! Bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay mahina at paos. Halos hindi niya marinig ang sarili. Biglang isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Kasunod nito ay isang boses na hindi natural, malamig, mekanikal, at walang anumang emosyon na para bang galing sa isang makina. Gising ka na pala.
Ang boses ay nanggagaling sa isang maliit na speaker na nakakabit sa sulok ng kung anong silid ito. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" sigaw ni Marisol. Sinusubukang itago ang panginginig sa kanyang boses. Hindi sumagot ang boses. Pagkalipas ng ilang sandali, isang maliit na siwang sa pader ang bumukas at isang tray ng pagkain ang inislide papasok. Isang pirasong tinapay at isang basong tubig. "Kumain ka," utos ng boses. "Gusto ng amo ko na manatili kang malakas." Amo? May nag-uutos sa kanya? Hindi niya ginalaw ang pagkain. Ang kanyang isipan ay naglakbay papalayo sa malamig na seldang ito. Lumipad ito pabalik sa kanilang tahanan, sa yakap ng kanyang asawa. Roberto. Naalala niya ang mukha nito. Ang mga mata nitong laging nangungusap. Ang ngiti nitong nagpapagaan sa anumang problema. Naalala niya ang huling sinabi nito sa kanya bago siya umalis ng bahay. "Mag-iingat ka, mahal ko." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Dumaloy sa kanyang pisngi at bumagsak sa malamig na semento. Hindi siya pwedeng sumuko dito. Kailangan niyang mabuhay para kay Roberto. Ang takot sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit hinaluan ito ngayon ng isang bagong damdamin, determinasyon. Pinakiramdaman niya ang kanyang paligid gamit ang kanyang mga kamay. Semento, magaspang at malamig. Kinapa niya ang sahig hanggang sa may maramdaman siyang isang bagay na matalas. Isang maliit at kalawangin na piraso ng metal marahil ay natanggal mula sa pader. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sinimulan niyang ikis-kis ang piraso ng metal sa lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Mabagal, mahirap, paulit-ulit. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng kirot, ngunit hindi siya tumigil. Para kay Roberto, ilang minuto o marahil ay oras na ang lumipas. Nang bigla, narinig niya ang tunog ng mga yabag na papalapit sa pinto. Natigilan siya. Itinago niya ang maliit na piraso ng metal sa ilalim ng kanyang palad. Isang malakas na kalansing ng susi ang kanyang narinig, kasunod ng dahan-dahang pagpihit ng pinto. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa labas ang pumasok, na nagpangiwi sa kanyang mga matang sanay na sa dilim. Isang mataas na anino ang humarang sa liwanag, dahan-dahang humakbang papasok. Hindi makita ni Marisol ang mukha ng tao dahil sa liwanag na nagmumula sa likuran nito, ngunit ang tunog ng mga sapatos nito ay pamilyar. Mabigat, tiyak, ang yabag ng isang taong sanay mag-utos at puno ng kumpiyansa. Habang unti-unting nasasanay ang kanyang mga mata sa liwanag, napako ang kanyang tingin sa mga sapatos. Mamahaling leather na sapatos, kulay dark brown. Ang disenyo ng tahi sa gilid. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marisol na tila binuhusan ng isang drum ng yelo. Kilala niya ang mga sapatos na yon. Siya ang pumili ng mga yon. Siya ang bumili. Regalo niya para sa kaarawan ng pinakamatalik na kaibigan ng kanyang asawa. Dahan-dahang umangat ang kanyang tingin mula sa sapatos, paakyat sa maayos na pantalon, sa mamahaling polo, hanggang sa mukha ng lalaking nakatayo sa harap niya. Isang mukha na palagi niyang nakikita sa kanilang hapagkainan, sa mga pagdiriwang. Isang mukha na laging nakangiti sa kanya at tinatawag siyang kapatid. Eduardo? Bulong niya. Ang pangalan ay tila isang lason na dumaloy sa kanyang mga labi. Ang nangiti sa mukha ni Eduardo ay pareho pa rin. Kalmado, magiliw, ngunit ngayon, sa dilim ng silid na ito, ang ngiting iyon ay nagmistulang isang nakakakilabot na maskara. "Kumusta, Marisol?" sabi nito. Ang boses ay ang eksaktong boses na palagi niyang naririnig, hindi ang mekanikal na boses mula sa speaker. "Pasensya na sa boses lata kanina. Kailangan nating mag-ingat, hindi ba?" Hindi makapagsalita si Marisol. Ang kanyang isipan ay tumatangging iproseso ang katotohanang nasa harap niya. Ang lahat ng teorya niya. Si Clarice as
mga kaaway sa negosyo, lahat ay naglaho. Ang katotohanan ay mas masahol pa. Isang katotohanang hindi niya kailanman naisip. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang kanyang boses ay basag. Lumuhod si Eduardo sa harap niya. Ang kanyang mukha ay kapantay na ng sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, na para bang tumitingin ito sa isang bagay, hindi sa isang tao. Huwag mong personalin, Marisol. Negosyo lang ito. Sabi nito na para bang ipinapaliwanag lang ang isang simpleng bagay. Si Roberto, masyado siyang malambot, masyadong sentimental at ang pinakamalaking kahinaan niya. Sumilay ang isang nakakakilabot na ngiti sa mga labi ni Eduardo habang dahan-dahan itong hinahaplos ang kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang daliri. Ang bawat pagdampi ng balat nito ay parang pagdampi ng isang ahas, ay ikaw. Ilang araw ang lumipas na parang isang bangungot na walang katapusan. Ang amoy ng sunog mula sa bodega ay tila kumapit na sa kanyang damit, sa kanyang balat, sa bawat hininga niya. Ang investigasyon ay halos walang usad. Si Clarice ay nananatiling malaya, pinoprotektahan ng kanyang mga abogado at ng kanyang matalinong paglalaro sa social media. Si Roberto ay nasa bingit na ng pagsuko. Isang gabi, habang nakatitig sa kawalan sa loob ng kanyang opisina, isang tawag mula kay Maya ang natanggap niya. Sir Roberto, may kailangan po kayong makita. Sabi ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Pero hindi po sa telepono. Magkita po tayo. Nagkita sila sa isang maliit at halos walang taong coffee shop. Inilapag ni Maya ang isang folder sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sir, hindi po ako tumigil sa pag-iimbestiga. Panimula ni Maya. Yung itim na van na palaging nakabuntot kay Ma'am Marisol. Nakuha ko po ang plaka. Hindi po ito nakarehistro kay Clarice Alonzo. Nakarehistro po ito sa isang kumpanyang tinatawag na North Star Logistics. Anong kinalaman niyan? Tanong ni Roberto, bahagyang naiinip. Ang North Star Logistics, sir, isa po siyang shell company. Walang opisina, walang empleyado. Pero nung hinanap ko po ang mga dokumento nito sa SEC, ang pangalan po ng isa sa mga incorporator, huminga ng malalim si Maya bago nagpatuloy. Ang pangalan po ay Eduardo Salcedo. Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Roberto. Tinulak niya palayo ang folder. Imposible! Mariin niyang sabi, ang boses ay tumaas. Kaibigan ko si Eduardo. Kapatid ang turing ko sa kanya. Baka nagkakamali ka lang ng impormasyon, Maya. Sir, hindi po. Tama na. Putol ni Roberto. Ang ideya ay napakabaliw. Napakasakit isipin, kaya't mas pinili niyang magalit kay Maya kaysa harapin ito. Huwag na huwag mong babanggitin ulit ang pangalan niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango lang si Maya. Ang mga mata ay puno ng lungkot at pag-unawa. Kinabukasan, pumasok si Eduardo sa opisina ni Roberto. Dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Nakita kitang stress na stress kagabi, sabi nito. Inilapag ang isang tasa sa harap niya. Kailangan mong mag-relax, kaibigan. Pinilit ni Roberto ng ngumiti. Sinusubukang iwaksi ang lason na itinanim ni Maya sa kanyang isipan. Salamat, tol. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ano ka ba? Walang iwanan. Umupo si Eduardo sa tapat niya. Naiisip ko lang si Marisol. Sana lang ay hindi atakihin ng allergy si Marisol sa alikabok. Kung saan man siya dinala ng mga hayop na yon. Natigilan si Roberto. Ang tasa ng kape na hawak niya ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang allergy ni Marisol sa alikabok. Isang maliit na detalye, isang bagay na madalas nilang pagtawanan tuwing naglilinis sila ng bahay. Isang bagay na alam lamang nilang dalawa at ng kanilang pinakapersonal na doktor. Hindi niya ito kailanman nabanggit kanino man. Kahit sa mga pulis, dahil hindi niya ito naisip na mahalaga. Paano niya nalaman? Biglang nanlamig ang dugo ni Roberto. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa.
Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan, ang mukha ng taong kasama niya sa lahat ng tagumpay at kabiguan. Ngunit ngayon, sa likod ng pamilyar na ngiti at nag-aalalang mga mata, isang halimaw ang nagsisimula niyang makita. Ang mga tulong, ang mga payo, ang pagpapatahan sa kanya. Lahat ba iyon ay isang malaking kasinungalingan? Nang gabing iyon, habang nag-iisa siya sa dilim ng kanyang silid, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number, sinagot niya ito. Ang mechanical at malamig na boses ng kidnapper ang kanyang narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sinabi nito ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang tiwala ay parang salamin, Roberto, sabi ng boses. Minsan lang nababasag. Iyon mismo ang eksaktong mga salitang sinabi sa kanya ni Eduardo kaninang umaga nang pag-usapan nila ang tungkol sa mga pekeng balita. Isang kasabihan na binitiwan ng kanyang kaibigan sa gitna ng isang ordinaryong pag-uusap. Ngayon, inuulit ito ng boses ng isang halimaw. Nabitawan ni Roberto ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mundo, ang kanyang realidad, ang pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng piraso ng puzzle na pilit niyang binabaliwala ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan na bumubuo ng isang imahe na napakasakit tingnan. Ang pagkalugi ng kanilang kumpanya na tila masyadong biglaan. Ang mga payo ni Eduardo na palaging humahantong sa mas malalang problema. Ang suporta nito na naglalayo sa kanya sa totoong katotohanan. Ang pag-atake nito kay Clarice na perpektong naglagay sa babae bilang pangunahing suspek. Ang sunog sa bodega na tumupok sa lahat ng posibleng ebidensya. Lahat ay planado. Bawat galaw, bawat salita. Si Eduardo, ang kanyang kapatid, ang kanyang tol, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang negosyo, ng kanyang mga pangarap, ng kanyang buhay. Siya pala ang ahas na matagal nang natutulog sa kanyang tabi. Hindi galit ang unang naramdaman ni Roberto, hindi takot, kundi isang napakalalim na sakit. Isang sakit ng pagtataksil na mas matindi pa sa sakit ng pagkawala. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa likod ng kutsilyong siya mismo ang nagbigay. Napasuntok siya sa pader, ang tunog ng nababasag na buto ay kasabay ng isang sigaw na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang pisikal na sakit ay walang-wala, kumpara sa impyernong biglang umapoy sa loob ng kanyang puso. Ang halik ni Judas. Iyon ang ginawa sa kanya ni Eduardo. At sa buong panahong iyon, bulag siyang tinanggap ito. Ang sakit ng pagtataksil ay parang isang anchor na humihila kay Roberto pababa sa kailaliman ng dagat. Ngunit sa ilalim ng madilim na tubig na yon, isang malamig at matigas na bagay ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Determinasyon, wala ng luha, wala ng sigaw. Tanging isang tahimik at nagyayelong galit. Alam niyang hindi siya maaring pumunta sa pulis. Si Eduardo ay tuso. Siguradong meron na itong mga inihandang patibong, mga ebidensyang magtuturo sa ibang tao. O mas malala, sa kanya. Ang laban na ito ay kailangan niyang gawin sa labas ng sistema. Mayroon lamang isang tao sa buong mundo na mapagkakatiwalaan niya ngayon. Kinuha niya ang isang burner phone na binili niya kanina at tinawagan ang numero ni Maya. Nagkita sila sa isang maliit na karinderya sa Quiapo. Isang lugar na hinding-hindi maiisip ni Numan na pupuntahan ng isang Roberto de Vera. Umupo sila sa isang sulok, malayo sa iilang customer na kumakain. Inilapag ni Roberto ang isang bag sa mesa. Puno ito ng mga dokumento, financial statements, at ang kanyang laptop. Tinitigan siya ni Maya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. "Sir, okay lang po ba kayo?" Umiling si Roberto, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi.
pero magiging okay din ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maya. Ikaw na lang ang mapagkakatiwalaan ko, Maya. Isang bagong bigat ang naramdaman ni Maya sa mga salitang yon, ngunit hindi siya umatras. Tumango siya. Ano po ang kailangan nating gawin? Sa loob ng sumunod na 2 oras, ang maliit na mesa sa karinderya ay naging kanilang war room. Inilatag ni Roberto ang lahat ng financial records ng kumpanya. Gamit ang kanyang kaalaman sa negosyo, itinuro niya ang mga kahina-hinalang transaksyon, mga proyektong biglang nalugi, mga deal na pinasok ni Eduardo na sa unay mukhang maganda ngunit sa huli ay nagdulot ng malaking pinsala. Si Maya naman, gamit ang kanyang pagiging resourceful, ay mabilis na nag-research online. Ang North Star Logistics. Sinundan nila ang digital trail nito at natuklasan ang iba pang mga shell companies na konektado kay Eduardo. Mga kumpanyang ginamit para unti-unting sip-sipin ang pondo mula sa De Vera Holdings. Hindi lang niya gustong pabagsakin ako. Bulong ni Roberto, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Gusto niyang kunin ang lahat. Lahat. Kailangan nila ng patunay. Isang bagay na mag-uugnay kay Eduardo sa pagkawala ni Marisol. Kailangan ko siyang makausap, sabi ni Roberto. Kailangan kong magpanggap na wala pa rin akong alam. Nanginginig ang kamay ni Roberto habang dinadial niya ang numero ni Eduardo sa kanyang orihinal na telepono. Inilapit ni Maya ang kanyang cellphone. Naka-on na ang voice recorder. Tol, kamusta? Masayang bati ni Eduardo sa kabilang linya. May balita na ba? Wala pa rin, sagot ni Roberto. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Parang mababaliw na ako, Eduardo. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako dito. Malalagpasan din natin to, sabi ng huwad na kaibigan. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa lahat. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Roberto sa upuan, nanginginig sa pigil na galit. Wala. Sabi niya, puno ng pagkabigo. Masyado siyang maingat. Teka sir, sabi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa laptop. May isa pa. Isang malaking cash withdrawal mula sa personal account niya. Noong 1 linggo lang. Hindi dumaan sa kumpanya. Sinundan nila ang transaksyon. Hindi ito ginamit para sa isang investment. Hindi ito inilipat sa ibang account. Ginamit ito para bumili ng isang ari-arian. Nahanap ni Maya ang deed of sale online. Isang abandonadong warehouse complex sa isang liblib na bahagi ng Rizal. Isang lugar na kilala sa kawalan ng signal ng cellphone. Nagkatinginan sila ni Maya. Ang kanilang mga puso ay sabay na kumabog ng mabilis. Walang duda, iyon ang lugar. Doon nila tinatago si Marisol. Ang pagkatuklas sa lokasyon ng warehouse ay parang isang sulo ng apoy sa gitna ng kadiliman. Sa wakas, mayroon na silang direksyon, mayroon ng pag-asa. Ngunit si Eduardo ay isang manlalaro na laging nauuna ng ilang hakbang habang nagpaplano sila ni Maya kung paano isasagawa ang pagsagip ng hindi inilalagay sa panganib ang buhay ni Marisol. Isang breaking news alert ang lumabas sa lahat ng news channels sa telebisyon. At ang mukha ni Roberto ang nakapaskil sa screen. Roberto De Vera, ang nagluluksa umanong asawa ng nawawalang socialite na si Marisol De Vera, ay pinaghahanap na ngayon ng mga awtoridad. Sabi ng news anchor, ang boses ay seryoso at walang emosyon. Ayon sa isang tip na natanggap ng mga pulis, si De Vera di umano ang nagplano ng kidnap me scenario para sa kanyang asawa upang makuha ang malaking halaga mula sa insurance. Kasunod nito ay ang paglabas ng mga ebidensya, isang pekeng email trail sa pagitan niya at ng isang insurance agent, mga financial records na minanipula para palabasing desperado na siya sa pera. Lahat ay perpektong inayos, lahat ay kapani-paniwala. Napatayo si Roberto, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Isang patibong. Isang napakagaling na patibong. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla nang biglang tumunog ang kanyang burner phone. Si Eduardo.
Nakita mo na ba ang balita, kaibigan? Tanong ng malamig na boses. Wala na ang pagkukunwari. Ito na ang tunay na Eduardo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Ako na ang bahala sa lahat. Hayop ka, Eduardo! Sigaw ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng galit na walang mapaglagyan. Ops, mag-ingat ka sa pananalita mo, Roberto. Baka nakakalimutan mong ikaw na ngayon ang pinaghahanap na kriminal. Tumawa si Eduardo sa kabilang linya. Pero dahil mabait ako, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kasabay ng sinabi niya, isang video file ang pumasok sa telepono. Nanginginig ang mga kamay ni Roberto habang pinipindot niya ang play. Ang imahe ni Marisol ang lumabas. Nasa loob pa rin siya ng madilim na silid. Ngunit ngayon ay kitang-kita na ang panghihina sa kanyang katawan. Mas payat siya, ang kanyang mga pisngi ay humpak, at ang kanyang paghinga ay mababaw. Isang malakas na pag-ubo ang pinakawalan niya, isang ubong tuyo at hirap. Pagkatapos ay tumingin siya sa kamera na para bang alam niyang si Roberto ang nanonood. Roberto, mahal, bulong niya bago muling napaurong sa pag-ubo. Pinatay ni Roberto ang video. Hindi niya kayang tingnan pa. Bawat pag-ubo ni Marisol ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. May allergy siya sa alikabok, hindi ba? Sabi ni Eduardo. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Hindi maganda ang epekto sa kanya ng bodega, pero nasa iyo ang lunas. Anong gusto mo? Sigaw ni Roberto. Simple lang. Bukas ng gabi pumunta ka sa warehouse, mag-isa. Dalhin mo ang lahat ng stock certificates ng De Vera Holdings na nakapangalan sa'yo, pirmado na at handa nang ilipat sa pangalan ko. Ibibigay mo sa akin ang kumpanya. Ibibigay ko sa'yo ang asawa mo. Paano ako makakasigurong hindi mo kami papatayin? Isang mahabang tawa ang narinig ni Roberto. Wala kang kasiguruhan, pero ano ang pagpipilian mo? Binabaan siya ng telepono. Napaupo si Roberto sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Ang sulo ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay tuluyan ng namatay. Nilamon ng isang napakalaking alon ng kawalan ng pag-asa. Lahat ay nawala. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. Ang batas ay humahabol sa kanya. Ang kanyang asawa ay unti-unting namamatay. At ang tanging paraan para mailigtas ito ay ang paglalakad, papasok sa isang patibong na alam niyang maaaring katapusan na nilang dalawa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan ng Maynila. Wala nang matatakbuhan, wala nang matatawagan. Siya na lang. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na isinilang mula sa purong desperasyon at pag-ibig. Pupunta siya. Kahit alam niyang isa itong bitag na kamatayan ang naghihintay. Ang hangin sa labas ng abandonadong warehouse complex ay mabigat at amoy kalawang. Nag-iisa si Roberto, dala ang isang briefcase na naglalaman ng hinihingi ni Eduardo. Ang bawat hakbang niya palapit sa malaking bakal na pinto ay parang isang hakbang palapit sa bibig ng isang halimaw. Bumukas ang pinto bago pa man siya makakatok na para bang kanina pa siya inaabangan. Si Eduardo ay nakatayo roon. Ang mukha ay walang emosyon. Sa likod niya ay may dalawang malalaking lalaki. Mag-isa ka lang ba? Tanong ni Eduardo. Oo, sagot ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay nililibot ang paligid. Hinahanap si Marisol. Mabuti. Akin na yan, sabi ni Eduardo. Tinuturo ang briefcase. Iniabot ito ni Roberto. Maingat itong binuksan ni Eduardo. Sinuri ang mga dokumento sa loob at tumango ng may kasiyahan. Magaling, Roberto. Nakakatuwang malaman na mas mahal mo ang asawa mo kaysa sa pera mo. Nasaan siya? Mariing tanong ni Roberto. Isang nangisi ang sumilay sa labi ni Eduardo. Huwag kang mag-alala. Magkikita rin kayo sa impyerno. Sa isang senyas ni Eduardo, biglang sinunggaban ng dalawang lalaki si Roberto. Malakas siya, ngunit dalawa sila laban sa isa.
Mabilis siyang napaluhod, ang kanyang mga braso ay pinilipit sa kanyang likuran. "Bakit, Eduardo? Bakit?" Sigaw ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagkalito. Habang nakatingin sa taong dati niyang tinuring na kapatid. "Magkaibigan tayo." Tumawa si Eduardo, isang tawang malamig at walang buhay. "Kaibigan? Palagi mo akong tinitingnan na parang anino mo lang, Roberto. Ang pangalawa sa'yo. Palaging mas magaling ka, mas mayaman, mas masaya. Nakuha mo ang lahat. Ang negosyo, ang respeto, pati na ang babaeng dapat ay sa akin." Sa loob ng isang madilim na silid di kalayuan, naririnig ni Marisol ang sigaw ni Roberto. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa takot at pag-aalala. Gamit ang natitirang lakas, kinapa niya ang maliit at kalawangin na piraso ng metal na ilang araw na niyang itinatago. Hirap man dahil sa panghihina, nagawa niyang putulin ang huling hibla ng lubid sa kanyang mga kamay. Hindi siya makakatakas, ngunit makakagawa siya ng gulo. Nakita niya ang isang lumang junction box sa pader. Ang mga wire nito ay nakalabas at halos hubad na. Gamit ang piraso ng metal, pinagdikit niya ang dalawang wire. Isang malakas na pagsabog ng kuryente ang yumanig sa buong silid. Nagtilamsikan ang mga sparks at ang isang tumpok ng mga lumang karton at basahan sa sahig ay biglang nagliyab. Sa labas, natigilan sila Eduardo sa biglaang pagkawala ng ilaw na sinundan ng amoy ng nasusunog. "Ano yon?" sigaw ni Eduardo. Ang sandaling iyon ng pagkalito ang ginamit ni Roberto. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, itinulak niya ang kanyang sarili patalikod na nagpatumba sa dalawang lalaking nakahawak sa kanya. Mabilis siyang tumayo at sinugod si Eduardo. Nagsimula ang isang marahas na paglalaban sa gitna ng kadiliman na tanging ang liwanag mula sa nagsisimulang sunog ang tumatanglaw sa kanila. Suntok, sipa. Ang galit na naipon sa puso ni Roberto ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalain na mayroon siya. Napatumba niya si Eduardo. Mabilis siyang tumakbo papunta sa silid kung saan nakita niyang nanggagaling ang apoy. "Marisol!" sigaw niya. "Roberto!" sagot ng isang mahinang boses mula sa loob. Sinipa niya ang pinto. Bumulaga sa kanya ang makapal na usok. Sa gitna nito, nakita niya si Marisol. Nakaupo sa sahig, umuubo dahil sa usok. Ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. "Roberto!" sigaw niyang muli. Isang halo ng tuwa at ginhawa. Mabilis na dinaluhan ni Roberto ang kanyang asawa. Kinalagan niya ang mga natitirang tali sa mga paa nito at inalalayan itong tumayo. "Kaya mo pa ba?" tanong niya. Hinahaplos ang maruming mukha nito. Tumango si Marisol, humawak ng mahigpit sa kanyang braso. "Kaya ko, basta't kasama kita." Ngunit paglingon nila, si Eduardo ay nakatayo na. Sa may pintuan, may hawak na isang piraso ng tubo. Ang mukha nito ay puno ng galit at gasgas. Ang mga mata ay singpulan ng apoy na nagsisimulang lumaki sa kanilang likuran. "Wala kayong pupuntahan," sigaw nito, humaharang sa kanilang daanan. Sa likod ni Eduardo, sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Isang mabilis at desperadong plano ang nabuo sa isip ni Roberto. "Marisol, makinig ka?" bulong niya. "Pagbilang ko ng 3, tumakbo ka. Huwag kang lilingon. Diretso lang sa labas." "Hindi! Hindi kita iiwan!" umiiyak na sagot ni Marisol. "Gawin mo na lang." Mariing utos ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Eduardo. "Mahal kita." Hinalikan niya ito ng mabilis sa noo. 1, 2, 3. Itinulak ni Roberto si Marisol papunta sa gilid. Kasabay ng pagsugod niya kay Eduardo sa huling pagkakataon, narinig niya ang mga yabag ni Marisol na papalayo. Narinig niya ang sigaw nito, ngunit ang kanyang buong atensyon ay na kay Eduardo. Nagpagulong-gulong sila sa sahig,
isang desperadong labanan para sa kaligtasan. Nang makalabas si Marisol sa warehouse, bumungad sa kanya ang nakakasilaw na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis. Nakita niya si Maya na lumabas mula sa isa sa mga kotse. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Maya pala ang tumawag sa isang tiwalang police inspector. "Nasaan si Sir Roberto?" tanong ni Maya. Bago pa man makasagot si Marisol, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa warehouse. Isang bahagi ng bubong ang bumagsak. "Roberto!" Sigaw ni Marisol. Ang kanyang puso ay tila dinurog sa 1,000 piraso. Ngunit mula sa usok at apoy, isang anino ang lumabas, humihingal, sugatan, ngunit nakatayo. Si Roberto. Hila-hila niya ang walang malay na katawan ni Eduardo. Tumakbo si Marisol papunta sa kanya. Niyakap niya ito nang mahigpit na para bang hindi na niya ito bibitawan pa. Habang papalapit ang mga pulis para arestuhin si Eduardo, muli itong nagkamalay. Tumingin ito sa kanila. Ang muka ay puno ng kabaliwan at pagkasuklam. Itinuro nito si Roberto. "Siya ang may kasalanan. Arestuhin niyo siya." Sigaw ni Eduardo, ang kanyang huling pagtatangka na baliktarin ang katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang naniwala sa kanya. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptiko at kalinisan, ang naging pamilyar na bango para kay Marisol sa loob ng sumunod na 2 linggo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang sakit sa kanyang katawan ay unti-unting napapalitan ng paghilom. At ang takot sa kanyang puso ay dahan-dahang nahuhugasan ng pagmamahal. Si Roberto ay hindi umalis sa kanyang tabi. Binabantayan siya nito sa pagtulog, sinusubuan ng pagkain at kinukwentuhan ng mga simpleng bagay para lang maibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang pinapanood niya ang paglubog ng araw mula sa bintana ng kanyang kwarto, hinawakan ni Roberto ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng isang damdamin na ngayon lang niya nakita. Isang malalim na pagsisisi. "Patawarin mo ako, Marisol." Bulong nito. Ang boses ay basag. "Kung hindi ako naging bulag, kung naging mas mabuti lang sana akong asawa." Umiling si Marisol at marahan niyang pinisil ang kamay nito. "Shh!" Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. "Hindi kung ako lang o kung ikaw lang. Tayo. Magkasama tayong lumaban, Roberto, at magkasama tayong bumangon." Sa mga salitang iyon, ang huling pader na nakapalibot sa puso ni Roberto ay gumuho. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa balikat ni Marisol, tahimik siyang umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa at walang hanggang pasasalamat. Dumating si Maya kinabukasan, dala ang isang palumpon ng mga puting rosas. Ang nangiti sa mukha ng dalaga ay mas maliwanag na ngayon. "Ma'am Marisol," bati nito. "Maya," sagot ni Marisol, umupo mula sa pagkakahiga. "Halika." Niyakap niya ang dalaga. "Salamat," bulong niya. "2 beses mo nang iniligtas ang buhay ko." Nakita niya ang pag-init ng mga mata ni Maya. "Utang ko po sa inyo ang buhay ko, ma'am. Ginawa ko lang po ang tama." "Hindi na, ma'am," nakangiting sabi ni Marisol. "Marisol na lang. Pamilya na tayo ngayon." Ang katotohanan ay lumabas din. Ang recording na kuha ni Maya, ang testimonya ni Marisol, at ang mga ebidensyang pinansyal na nakalap nila ni Roberto ay sapat na para idiin sina Eduardo at Clarice. Si Eduardo ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa kidnapping at attempted murder. Walang pinakita ni katiting na pagsisisi. Si Clarice, bilang kasabwat, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngunit sapat na para pagbayaran ng kanyang mga kasalanan. Ilang buwan ang lumipas. Ang mga peklat sa katawan ni Marisol ay naroon pa rin, ngunit hindi na niya ito ikinahihiya. Ang mga ito ay simbolo, hindi ng kanyang kahinaan, kundi ng kanyang katatagan.
Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang maliit na grupo ng mga babae sa isang bulwagan. Ito ang opisyal na paglulunsad ng kanyang bagong foundation, Bintana ng Pag-asa, isang support group para sa mga babaeng nakaranas ng abuso at psychological manipulation. Huminga siya ng malalim, hinanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na mukha sa audience. Nakita niya si Roberto, nakatayo sa likod, ang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Sa tabi nito ay si Maya, na ngayon ay co-director na ng foundation, nakangiti ng buong puso. Ngumiti si Marisol at nagsimulang magsalita. Lahat tayo ay may mga kwento. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng lakas. Ang ilan sa atin ay may mga kwentong masakit, mga kwentong puno ng dilim. Pero natutunan ko na ang mga kwentong ito, hindi sila ang katapusan natin. Tumingin siya sa bawat mukha sa kanyang harapan. Ang bawat sugat ay pwedeng maging simbolo ng katatagan. At ang bawat kadiliman ay may dalang pangako ng bagong umaga. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ni Roberto. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Hinawakan lang nito ang kanyang kamay at magkasama silang lumabas sa bulwagan. Habang naglalakad sila sa ilalim ng ginintuang kulay ng dapit hapon, alam ni Marisol na ang bagyo ay tapos na. Ang liwanag ay bumalik na. Hindi na sila ang Marisol at Roberto ng dati. Mas matibay, mas buo, at mas nagmamahal.